Light and color theory in 3D environments, shading models for realistic textures and shadows, lighting techniques, point lights, spotlights, etc. Ang light tsaka kulay ay talagang importante na element sa paggagawa ng mga 3D environments kasi tulad nga sa totoong buhay kung paano nakikipag-interact ang light tulad sa bahay natin, kung paano siya makipag-interact sa totoong buhay, gano'n din dapat yung mangyari o dapat pareho sila ng physics sa isang 3D environment para magmukhang hindi boring yung gawa or yung environment mismo para magbigay rin ng buhay at visibly amusing para sa mga gagamit or viewer, gano'n. Light and color theory. Yung light naman, kailangan niya mag-behave as a parang wave para smooth. At kung makipag-interact siya sa mga object sa isang scene, dapat pwede siyang ma-reflect, ma-absorb at ma-refract. Depende nga lang doon sa material na gagamitin at depende doon sa material na pagtatamaan niya. So, kung kailangan natin maintindihan kung paano gumagana yung ilaw sa totoong buhay para mai-apply din natin sa 3D environment. Para hindi siya magmukhang, tawag dito? Hindi siya magmukhang unnatural sa mga iba. Kasi may mga tao talagang magagaling na makakita na may mali sa nangyayari sa isang 3D environment. Tulad ng isang light. Kunwari yung shadow is nasa harapan, pero nandun din yung shadow. Parang hindi nga talaga tama tignan. May mga ganun tao kasi. So, kailangan talaga dapat flawless ang physics ng light sa isang 3D environment. Color theory. Ang color theory naman yung sa parte ito ng science at psychology ng color na nakakatulong sa atin kung paano gumagana yung color na nag-interact sa isa't isa. Para marami siyang pwedeng maitulong kasi tulad ng mood at makapag-influensya ng perception and depth sa isang space o sa isang scene. Ito yung mga um, ang color theory. So ito nga, yung primary colors, red, red, green, and blue. Yun ang primary colors. Yun yung pinaka-basic na kulay na ginagamit sa 3D rendering. Yung secondary naman, ito naman yung mga mixing primary colors na nakagawa ng secondary colors tulad ng yellow, magenta, at cyan. Meron din tayong complementary na mga kulay na parang hindi sila kabaliktaran sila, exact opposite sila sa color wheel na nagbibigay talaga ng sobrang high contrast at pwede siyang gamitin para makagawa ng vibrancy or tension yung feeling na may mali doon sa scene. Kunwari sa mga fighting scene, ganun. Pwede kang gumamit ng bright neon purple and neon green. Talaga magpa-pop out yung itsura ng scene dahil sa mga kulay na hindi dapat nagsasama. Ay, hindi talaga dapat sila pwedeng pagsamahin. Pero sa mga ganong scene na kailangan magpakita ng emotion, tulad dun sa scene na yun, pwede silang gamitin sa mga ganon. The, ang light and color ay isang important elements din sila sa paggagawa ng mga believable at engaging 3D environments tulad din sa totoong buhay kung paano magpag-interact yung ilaw sa mga bagay at sa itsura, texture at overall mood ng isang scene. Yun nga. This, tulad din ng shading dito. Shading models for realistic texture and shadows. Tulad din dito, dito rin natin na-define kung paano yung ilaw makipag-interact sa mga surface ng mga bagay-bagay sa loob ng isang 3D scene. Dito na-determine kung paano yung ilaw is ma-reflect o kakalat o scattered o ma-absorb at para mapagbigay rin ng feeling ng illusion of texture, material properties at mga shadow o anino. Ito naman yung mga common shading models na ipapakita ko. Flat shading, ito. A simple model that assigns a single color to each polygon, resulting in a flat and unrealistic appearances. Itong itsura ng flat na to, common siya sa mga retro games kasi
mga sinaunang physics engine, hindi hindi talaga sophisticated. Kung maglalaro ka man ng mga sobrang lumang games, ganito yung magiging itsura ng mga object do'n. Pero sa mga bagong laro ngayon talagang sobrang ayos na, sobrang realistic na kaya bihira ka na makakita ng mga gantong shading models. Maliban kung unoptimized pa yung laro or in beta phases, siguro makakita ka pa rin yan pero sobrang bihira na. Pangalawa is, paano ba to? Go round shading. This smooths the shading by interpolating colors between vertices, creating a more natural look. So, ibig sabihin dito, parang interpolating, ah, pa- parang, ano ba, paano ba tamang word doon? Sabihin na lang natin, mas dikit-dikit yung mga kulay para magmukhang mas natural pa yung mga pagitan ng mga vertices. Yeah, so yun, okay. Then yung next is Phong shading, a more advanced model that considers ambient light, diffuse light, or also known as surface reflection and specular highlights. Yun naman yung mga shiny reflection para sa mas realistic pa na representation ng mga material tulad ng mga metallic finishes, mga aluminum, ano pa ba? Aluminum, sheet metal, ganun. Kung dun mo itatapat yung mga ilaw, mas sobrang kikinang kasi light din yung itsura o magre-reflect lang kasi light din yung kulay nung material. Okay. Lighting techniques. Maraming ano to eh. Point lights, spotlight, directional lights, and area lights, pati ambient lights. So dito muna tayo sa point lights. Point light. Simulate light sources like lamps emitting light in all directions with intensity diminishing with the distance. So dito sa example natin, nasa gitna si light source. So dito hindi lumalayo yung mga object pero pinapakita dito na tama o makatotohanan yung light source kasi dito hindi kalat-kalat yung ilaw. Sobrang ano niya, nasa gitna lang siya kasi yung gumagalaw lang dito is yung dalawang object, pero yung source of light hindi. Kasi yan tulad dito sa example na to, yung source of light hindi siya gumagalaw. So ibig sabihin, siya ay nag-emit ng light in all directions with intensity diminishing with distance. Pero dito sa example ay wala akong mahanap na ganung GIF. Kaya ito lang. Then next is spotlight. Normal to gamitin sa mga kunwari, mga crime scene na mga laro para magbigay pa ng more mysterious feeling sa mas uh, mali. Mas wrong click sa mga scene tulad nung sa Arkham Knights, ginagamit nila tong gantong technique para magbigay liwanag sa mga area na madidilim tulad yung sa laban ni Batman tsaka ni Joker. May mga area kasi doon na pag naapakan ni Batman sasabog. Ang ginawa ng laro doon, ginamitan ng spotlight. So para si player is pwede niyang makita na kung saan siya hindi dapat umapak para hindi mabawasan yung damage ng character niya, which is si Batman. So maraming uses ng spotlights tulad ng pagbibigay ng emphasis sa kunwari sa character, ganun. Pwede siya magbigay ng emphasis sa mga area kung saan may kailangan gawin talaga si user or si player, ganun. Tulad nga nung mechanics dun sa Batman Arkham Knights. Then next is directional lights. It represents sunlight or moonlight, casting parallel rays of light that don't diminish with distance. Kadalasan dito sa mga directional light is yung mga light source nila is sobrang malakas or sobrang layo. So kahit anong distance ng object na tatamaan ng ilaw, hindi hihina yung ambient light niya sa likod, which is ito, likod sa ilalim pala. Maliban kung si object is lalapit dun sa source of light, so ang likod naman niya is halos kakalat din kasi mas malaki na yung sakop ng buong katawan niya na nabablock yung source of light. Ganun. Directional lights, okay. Area lights act as a flat light surface resembling windows or large light panels, casting soft shadow. Ito naman yung mga ginagawa sa mga laro para magbigay ng sense of calmness, ganun. Or
paano ba? Good times, ganun. Sa, ano bang laro yun? Basta yung parang magbibigay ng fuzzy feeling na nasa safe space ka. Marami siyang pwedeng i-invoke na feeling kung ito yung gagamitin mong type of light. Kunwari sa mga gaming screen, gaming menu, yung kunwari sa post-apocalyptic na mga laro, pag yung ginamit nilang window, may sunlight sa labas, tapos pag nagre-reflect yung buong light sa isang kwarto, parang mararamdaman mo rin yung feeling ng calmness dahil lang dun sa effect ng lighting na yun. Kaya sobrang importante ng tamang paggamit ng mga lighting sa mga ganito. Then next is ambient lights. Provide a constant low-level illumination to fill in dark areas and create a sense of overall lighting in the scene. So ang mga ambient lights naman, marami rin siyang gamit at pwede rin siya mag-invoke ng maraming feeling tulad ng mysteriousness and ano or pain, ganun. Kasi ginagamit talaga to sa more in depressive side of feeling. It provides a constant low-level illumination to fill in dark areas, create a sense of overall lighting in the scene. Kadalasan to sa ambient lights, ito naman yung mga light source na pwede rin siyang malakas o mahina. Pero ang main purpose niya is to kailangan mailawan niya lahat ng area, lalo sa mga madidilim. Yun yung main purpose niya. Is just to not directly na kailangan nasa harap-harapan yung ilaw. Kailangan niya lang masinagan ba? Yun, oh. Hindi natin makikita yung light source, pero makikita natin yung light source through the object na natatamaan niya. Tulad dito sa example, umiikot-ikot tayong ilaw sa taas niya. Ito yung ambient lights kasi nababago-bago kasi iniikutan niya lang. So, yun lang.